Maligayang pakikinig sa Tagalog Audio Bible PH. Lucas, Kapitulo 15. Nagsisilapit nga sa kanya ang lahat ng mga maniningil ng buwis at makasalanan upang makinig sa kanya. At ang mga Fariseo at gayon din ng mga eskriba ay nagbulong-bulungan at nagsasabi, tinatanggap ng taong ito ang makasalanan at sumasalo sa kanila. At sinalita niya sa kanila ang talinghagang ito na sinasabi, aling tao sa inyo na kung mayroong 100 tupa at mawalang isa sa mga yaon, ay hindi iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawala hanggang sa ito'y kanyang masumpungan. At pagka nasumpungan niya ay pinapasan niya sa kanyang balikat na natutuwa. At pag uwi niya sa tahanan ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay. Sasabihin sa kanila, makisaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang aking tupang nawala. Sinasabi ko sa inyo, na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matutuwid na di nangagkailangang magsipagsisi. O aling babae na may 10 putol na pilak na kung mawalan siya ng 1 putol ay hindi ba magpapaningas ng 1 ilawan at wawalisan ang bahay at hahanaping masikap hanggang sa ito'y masumpungan niya. At pagka nasumpungan niya ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay na sinasabi, makipagkatuwa kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko ang 1 putol na nawala sa akin. Gayon din, sinasabi ko sa inyo, na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos, dahil sa isang makasalanang nagsisisi. At sinabi niya, may isang tao na may 2 anak na lalaki, at sinabi sa kanyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin. At ibinahagi niya sa kanila ang kanyang pagkabuhay. At hindi nakaraan ng maraming araw, ay tinipong lahat ng anak na bunso ang ganang kanya at naglakbay sa isang malayong lupain at dooy inaksaya ang kanyang kabuhayan sa palunging pamumuhay. At nang magugol na niyang lahat, ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupaing yaon at siya'y nagpasimulang mga ilangan. At pumaroon siya at nakisama sa isa sa mga mamamayan sa lupaing yaon at sinugo niya siya sa kanyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. At ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan ng mga ipa na kinakain ng mga baboy at walang taong magbigay sa kanya. Datapat nang siya'y makapag-isip ay sinabi niya, ilang mga alilang upahan ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain at ako'y narito mamamatay ng gutom. Magtitindig ako at paroroon sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan. At siya'y nagtindig at pumaroon sa kanyang ama. Datapwat samantalang nasa malayo pa siya, ay natanawan na siya ng kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa liig at siya'y hinagkan. At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Datapwat sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo ritong madali ang pinakamabuting balabal at isuot ninyo sa kanya at lagyan ninyo ng sigsing ang kanyang kamay at mga panyapak ng kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinatabang guya at inyong patayin at tayo'y magsikain at magkatuwa, sapagkat patay ng anak kong ito at muling nabuhay, siya'y nawala at nasumpungan at sila'y nagpasimulang magkatuwa. Nasa bukid nga ang anak niyang panganay at nang siya'y dumating at malapit sa bahay, ay narinig niyang tugtugan at ang sayawan at pinalapit niya sa kanyang isa sa mga alipin at itinanong kung ano kaya ang mga bagay na yaon. At sinabi niya sa kanya, dumating ang kapatid mo at pinatay ng iyong ama ang pinatabang guya dahil sa siya'y tinanggap niya na ligtas at magaling. Datapwat nagalit siya at ayaw pumasok at lumabas ang kanyang ama at siya'y namanhik sa kanya. Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa kanyang ama, narito, maraming taon nang kita'y pinaglilingkuran at kailan may hindi ako sumaway sa iyong utos at gayon may hindi mo ako binigyan kailanman ng isang maliit na kambing upang ipagkakatuwa ko sa aking mga kaibigan. Datapwat nang dumating itong anak mong umubos ng iyong pagkabuhay sa mga patotot, ay ipinagpatay mo siya ng pinatabang guya. At sinabi niya sa kanya, Anak, ikaw ay palaging nasa akin at iyo ang lahat ng akin. Datapwat karapat-dapat magkatuwa at magsaya tayo, sapagkat patay ang kapatid mong ito at muling nabuhay at nawala at nasumpungan.
Lucas Kapitulo 16. At sinabi rin naman niya sa mga alagad, may isang taong mayaman na may isang katiwala at ito'y isinumbong sa kanya na siya'y nagsisira ng kanyang mga pag-aari. At tinawag niya siya at sa kanya'y sinabi, ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? Magbigay sulit ka ng pagiging katiwala, sapagat hindi ka na maaaring maging katiwala pa. At sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, anong gagawin ko? Yamang inaalis sa akin ng Panginoon ko ang aking pagiging katiwala. Magdukal ng lupa'y wala akong kaya, magpalimos ay nahihiya ako. Nalalaman ko na ang gagawin ko upang kung mapaalis ako sa pagiging katiwala, ako'y matanggap nila sa kanilang mga bahay. At pagtawag niya sa bawat isa sa may mga utang sa kanyang Panginoon ay sinabi niya sa una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? At sinabi niya, 100 takal na langis. At sinabi niya sa kanya, abutin mo ang iyong kasulatan at maupo kang madali at isulat mong 50. Na magkagayon ay sinabi niya sa iba, at ikaw, gaano ang utang mo? At sinabi niya, 100 takal na trigo. Sinabi sa kanya, abutin mo ang iyong kasulatan at isulat mong 80. At pinuri ng kanyang Panginoon ang lilong katiwala sapagat siya'y gumuang may katalinuhan. Sapagat ang mga anak ng sanlibutan ito sa kanilang sariling lahi ay matatalino kaysa sa mga anak ng ilaw. At sinabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng kayamanan ng kasamaan, upang kung kayo magkulang ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tabernakulo. Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami, at ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Kung kayo nga'y di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? At kung kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo ay magbibigay ng inyong sarili? Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o di kayo magtatapat sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. At ang mga Fariseyo na pawang maibigin sa salapi ay nakikinig ng lahat ng mga bagay na ito at siya'y tinutuya nila. At sinabi niya sa kanila, kayo ang nangagaaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao. Datapwat nakikilala ng Diyos ang inyong puso, sapagat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Mula nooy ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay ipinangangaral, at ang bawat tao ay pumapasok doon sa nagpipilit. Ngunit lubhang magaan pa ang mga wala ang langit at ang lupa kaysa mahulog ang isang kudlit ng kautusan. Ang bawat lalaki na inihihiwalay ang kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nagkakasala ng pangangalo niya, at ang mag-asawa sa babaeng inihiwalay ng kanyang asawa ay nagkakasala ng pangangalo niya. Meron ngang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino, at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos na mga sugat ay inilalagay sa kanyang pintuan, at naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimura ng kanyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa, ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham, at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagat naghihirap ako sa alab na ito. Datapwat sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay, at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Datapwat ngayon ay inaaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. At bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo, upang ang mga mag-ibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari, at gayon din walang makatatawid mula dyan hanggang sa amin. At sinabi niya, ipinamamanig ko nga sa iyo, Ama, nasuguin mo siya sa bahay ng aking ama, sapagat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang sa kanila'y patutuhanan niya. Baka pati sila'y magparito sa dakong ito ng pagdurusa. Datapwat sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. At sinabi niya, hindi amang Abraham, datapwat kung ang isang mula sa mga patay ay magkaparoon sa kanila,
sila'y magsisisi. At sinabi niya sa kanya, kung di nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mga hihikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay.